Hello guys, this is Jaco and you're watching my channel. So for today's video guys, syempre magre-review tayo ng Hay Nako. Talaga namang very excited ako i-share sa inyo dahil luckily talagang isa ako sa mga maswerteng nakasaksi na sa SB19 Pagtatag The Documentary Premiere Night. Kaya naman I will share with you guys kung ano nga ba yung aking experience, ang movie review, and I have another vlog sa aking Premiere Night experience doon mismo sa Cineplex Gateway 2. Kaya naman, let's not going to, huwag na tayong putumpik-tumpik pa. Na kasi mag-English eh. Huwag na tayong magtumpik-tumpik pa. And ito na ang aking review sa documentary ng Pagtatag. So yun na nga guys, SB19 Pagtatag The Documentary. Ito ay talaga namang much anticipated at inaabangan ng mga 18 fans out there dahil ang P-pop na ito, King of P-pop, meron silang documentary. It's not a concert, no? It's a documentary na kung saan we've never seen before. Parang hindi talaga natin ito nakita sa kanila. So, ayan. Allow me to share my experience doon mismo sa panonood ko ng documentary Premiere Night. So, by the way, ito yung binigay nilang program guide and meron silang registration at 4 p.m., 5:30 red carpet. Pero isi-share ko na lang ito sa aking Premiere Night experience. Okay, so nawala yung aking ticket, sad to say, dahil maliit lang siya na ganun. Ay parang na-misplace ko or something. Kaya hindi ko na ma-share sa inyo guys. Okay. Saan ko ba sisimulan? Mahilig ako manood ng documentary, lalo-lalo na sa mga music artists. Backstreet Boys, Britney Spears, mga Hollywood performers. Pero ito guys, Taylor Swift, di ba? Has it, Shawn Mendes, marami, Lady Gaga. So, dito sa Pilipinas guys, parang, correct me if I'm wrong, no? Parang ito pa lang yung documentary film na talagang bonggang-bongga, no? Parang pwede siyang, it's a top-notch documentary, meaning to say, nandito na lahat, napakalinis, napakaganda ng every scenario ng pagpapalabas at pag-share nila ng mga scenes doon mismo sa documentary. Alam naman natin, ang Pagtatag, napakadaming nangyari dyan sa era ng SB19 at shinare nila doon mismo sa documentary film nila. Syempre yung era na yun, napakalaki. Napakalaking era ng Pagtatag. Ups and downs. Alam natin yan. Yung ups naman, shinare nila doon guys, is ano yung success ng Pagtatag, paano nila nabuo yung first ever single nila. I don't want to share anything, no? Kasi, I don't want to share everything. Kasi gusto ko i-share yung mga parang pahapyaw lang, para at least may hunger, sabi ko nga lagi sa mga movie review ko, hunger for you to go to cinemas and watch it on the big screen. My goodness, makikita niyo lahat sila doon, yung 5. Okay. Saan na ba ako? Yung, it's not supposed to be the Gento, yung gagawin nilang first single. Pero ayun na nga guys, sinare nila doon yung single nila, ano yung gagawin nilang album title, and everything. Ayun. So, marami silang i-share doon na hindi natin alam. So, yung mga trivias na hindi natin alam, yung mga, anong tawag dito? Yung mga akala natin alam na natin, pero hindi pa. Because this is the unfiltered, raw footages na makikita natin sila. We can see the real SB19. The real Josh, the real Stel, the real Pablo is grabe talaga na grabe yung anong tawag dito? Yung shinare ni Pablo dito. Hindi ko na in-expect na ganun yung may nangyaring ganun sa part ng life niya dito sa Pagtatag era. The raw life of Justin. Lahat sila guys. Ken, of course. Philip, Ken. Ayun. Marami silang mga pinakita dito na hindi natin alam. Na hindi natin akalain na ganun pala yung nangyari. Dito nila shinare kung paano bumuo ng concert, yung Pagtatag. Shinare nila dito paano
ang process, paano ang process ng world tour, um, ano ang mangyayari kapag sa world tour na um, difference dito sa Araneta, sa Big Dome at sa Philippine tour nila. So marami, malaki yung kinaibahan ng Philippine tour nila sa world tour dahil marami silang challenges dito sa world tour at isi-share nila yon sa documentary film. Napakahirap pala, no? Yun lang yung masasabi ko. Alam natin na they are the superstar of P-pop, pero ganun pa rin pala ang nangyari sa kanilang world tour. Basta't magbubuhat sila ng lagi. Parang wala silang team. So doon, isi-share nila doon, bakit ganito, bakit sila lang, ganon. So yeah. And then, napakahirap din pala as a concert watcher, tama ba? Mahilig kasi ako manood ng concert. Alam lang natin yung final show na dire-diretso, pero di natin alam yung backstory of every artist. Kung ano yung of what they're going went through, ano yung mga pinagdadaanan nila before the show, yung mga back-to-back concerts nila. Siyempre, tao rin sila. At doon nila i-share na tao din sila. Napapagod. Meron din sila doon na parang hindi sila okay sa isang show. Marami talaga. Parang, kasi akala natin mga superstar na yun, they can do everything. Pero hindi guys, tao rin sila, napapagod. At may buhay din sila na, at may puso din sila na, kaya pa ba? Diba? So yun, marami tayong matututunan dito. Marami talaga. And of course, yun na nga yung ups and downs. And meron pa yung talagang pinaka umingay sa issue nila during pagtatagira, yung cancel of shows nila sa Asian countries because of the trademark. Sinabi nila yon, shinare nila doon, pinahagi nila kung ano nga ba yung nararamdaman nila, at kala nila katapusan na. At isi-share nila yon every details sa documentary film na mapapanood nyo na. Okay? Paano nila na-surpass yung ganong challenges na yon during the anniversary? Kaya one zone, 'di ba? Bakit one zone? Hindi na nila pwedeng yung SB19, 'di ba? Igamitin. So, yun. Ano yung experience nila, ano yung reaction nila nung nalaman nila yon, i-share nila doon. May mga interview scenes kasi sa mga nangyari sa pagtatag era nila. Ano pa ba? Di nila akalain na yung Gento mag-hit talaga. Ayun. Basta't, napakadaming mga trivias doon. As an 18 fan, kala nyo, alam nyo na. Hay nako, talagang mas makikilala nyo sila dito on a deeper note, on a deeper level. Yes, yes. And, ano pa ba yung pwede kong i-share sa inyo? Takeaway ko takeaway na ba tayo? Sige, what is my takeaway dito sa documentary film na ito? Yun, ang takeaway ko dito is keep going. If you have dreams, if you have something na gusto nyo ma-achieve sa buhay ninyo, keep going. Kasi yun yung ginawa ng SB19. Hindi sila sumuko. They keep trying and trying, doing what they love doing, and ma-achieve yung ma-achieve nila in our own personal ways. Diba? Kasi yung sila, nagawa nila, kaya din natin. Parang ganun yung magiging takeaway natin doon. Kasi marami silang pinagdaanan during pagtatag. Hindi talagang sumubok talaga yung grupo nila, yung management nila, and all that, diba? Maraming nangyari. What I like about this documentary film is that napakalinis ng transition. So, kudos to Direk. I interviewed him and I said to him na parang ang ganda nung pagkakalapat nung transition ng interview and then the storyline. Napakaganda, napakalinis. Clear. Hindi ako na bored. Hindi ako na bored. And also, the fans are very ma-engage kayo dito kasi kasama tayo
sa documentary film na ito. At yan, yung parang backstory talaga. Talagang makikita natin doon. Kasi 'di ba, kita lang natin sila sa mga shows. Yan, perfect yung mga repertoire nila na fulfill nila yung show, yung concert na puno, ang saya nila. Pero di natin alam kung yung story nila sa paggawa at sa pagbuo ng concert, the backstory, world tour nila, ano ba yung nangyari, ano ba yung mga personal issues nila, ganun. Tatalakayin nila. Ang lalim ng tatalakayin. I-share nila guys sa pagtatag, the documentary. Talaga na-enjoy ko siya. Wala ang biro. It's like 1 hour and 15 to 20 or something like that yung hours. Mind you guys, it's not a concert, okay? It's a documentary. So it's unfiltered, raw. Sinabi rin nila during the interview session after the premiere night na una hindi sila sanay sa mga cameras na hinahabol ganito ganyan. Pero kumbaga may limit pa rin, 'di ba? Pero alam nila na i-documentary sila dahil papalabas ito sa film ng pagtatag. So ayun, ano pa ba yung pwede kong i-share sa inyo? Talaga na surprise ako kay Pablo. So you should watch the personal basta may pinagdaanan kasi si Pablo na hindi natin alam na ganun pa rin nangyari. Ayun. And of course, yung struggle talaga na sa world tour nila. Paulit-ulit ako kasi talagang napakalaki talaga nung difference kasi kapag nag-tour sila sa abroad, dun sa US, Canada, compared nung sa dito sa Pilipinas. So, shinare talaga nila yon. Ayun, talaga marami na akong naibahagi, no? Pero, ayun, kailangan nyo panoorin to kasi marami kayong malalaman sa kanila. Masashock kayo sa mga maririnig ninyo at mapapanood ninyo dahil fasten your seatbelt. Wow, flight attendant. Fasten your seatbelt kasi kahit ako, of course, si Stel, no, talagang yung kakalog niya, comedic side niya, naipakita dito ng Raw. Talagang, hay nako, talagang komedyante talaga yan inborn. Kasi talagang makikita niyo doon yung pagkulit niya talaga Alam mo yon. And of course, yung trending niyang may lola ka dyan. Ganon. So, malalaman niyo yon after watching the documentary film. Yung kay Lola ni SB19 Stel. Ayun. So, yon. Siningit ko lang yon. Ay, nako. I-share. Please share also kung napanood nyo na yung pagtatag documentary film, no? Kasi let's get connected, you know? Mag-usap tayo sa comment box section at sana magustuhan nyo rin dahil ipapalabas na finally ang SB19 pagtatag is going to be shown nationwide starting from August 28 to September 1. Kaya naman, don't miss out mga 18 fans out there, mga mahalima, mga P-pop fans out there dahil finally mapapanood nyo na ang pagtatag the documentary in cinemas nationwide. Experience the fun, the thrill, the excitement, the unfiltered, the rawness of SB19. So yeah, there you have it guys. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe and yeah, till next movie review.